Dalawang magandang balita at isang bagong pangalan ngayong hapon. Una, ang Tropical Depression Neneng ay hindi na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong hapon, ang dating Neneng ay isang low-pressure area na lamang, ngayon ay nasa 460 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes, gumagalaw palayo mula sa ating bansa. Ikalawa, ang maximum temperature ngayong hapon ay tumaas na sa 31.7 degrees Celsius, at ang minimum humidity ay bumaba na sa 66%, nagpapakita ng bahagyang pagbaba ng intensity ng habagat surge sa maraming lugar. At ang bagong pangalan ngayong hapon ay Tropical Storm Saudel, ang pinakabagong tropical system sa Western Pacific. Kasalukuyang nasa 2,745 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas at gumagalaw patungong Hilaga-ang Kanluran. Tatlong developments. Isang Huwebes, ika-20 ng Agosto 2026. At ang ating weather story ngayong hapon ay nagpapatuloy ng pagiging isa sa mga pinakaaktibo ngayong buwan. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Huwebes, ika-20 ng Agosto 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang weather situation na bahagyang nagbabago, na may dating Neneng na lumayo na, isang bagong tropical storm Saudel na sinusubaybayan sa malayo. At isang southwest monsoon na nananatiling aktibo sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Simulan natin sa pinakabagong status ng dating Tropical Depression Neneng. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang dating Tropical Depression Neneng ay tinatantya ng Pag-asa bilang isang low-pressure area na lamang, nasa 460 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Nakalagay sa 24.9 degrees hilaga, 122. 2 degrees silangan. Ang sistema ay humina at lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa lahat ng Pilipino, ito ay isang napakagandang balita. Ang Neneng, na nag-aalala sa ating mga meteorolohista sa nakaraang ilang araw habang ito ay gumagalaw patungong kanluran patungo sa ating Batanes, ay ngayon ay lumipas na nang hindi nagdulot ng direktang malubhang epekto sa ating lupa. Ngunit habang lumalayo ang dating Neneng, isang bagong sistema ang lumalabas sa ating radar ngayong hapon. Pag-usapan natin ang Tropical Storm Saudel. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang Tropical Storm Saudel, na may international na designation na 2,618, ay tinatantya ng Pag-asa sa 2,745 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas, nakalagay sa 12.0 degrees hilaga, 150.9 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilaga-ang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 75 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 70 kilometro bawat oras. Ang 2,745 kilometro ay isang napakalayong distansya mula sa ating bansa ngayong hapon. Sa kasalukuyan, ang Tropical Storm Saudel ay hindi isang agarang banta para sa ating arkipelago. Ngunit ang direksyon ng paggalaw nito, patungong Hilaga-ang Kanluran, ay isang impormasyon na dapat nating bantayan ng maingat sa mga darating na araw. Ang ating weather monitoring team ay patuloy na nagmamasid sa sistemang ito, at ang anumang makabuluhang pagbabago sa track at intensity ay agad na ibabahagi sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang pangunahing domestic weather story ngayong hapon. Ang Southwest Monsoon. Ang Southwest Monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon ngayong hapon. Pansinin ang makabuluhang pagbabago sa sinopsis mula kahapon ng umaga. Kahapon, ang monsoon rains ay opisyal na nakalista para sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, at ang habagat ay nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Ngayong hapon, ang coverage ay lumiitin patungo sa Luzon lamang, at ang monsoon rains designation ay hindi nakasama sa forecast. Ito ay nagpapakita ng bahagyang pagbaba ng intensity ng habagat surge mula kahapon ngayong hapon. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, at Apayao, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon.
Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Ilocos Region, ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na banta ngayong hapon at gabi. Matapos ang maraming araw ng tuloy-tuloy na habagat surge, ang lupa sa inyong rehiyon ay saturated na, nagdadala ng mas mataas na risk ng flash floods at landslides. Manatiling mapagmatsyag sa buong gabi. Para sa Batanes at Cagayan, ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na banta ngayong hapon. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes, matapos ang mga araw ng malakas na ulan at mataas na alon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang kondisyon ay bahagyang nagpapabuti, ngunit ang pag-ingat ay nananatiling mahalaga. Para sa Apayao, lalo na ang mga komunidad sa mga bundok na lugar, ang scattered rains ay nagdadala ng patuloy na risk ng landslides. Ang lupa sa inyong lugar ay maaaring saturated na, at ang kahit katamtamang ulan ay maaaring mag-trigger ng mga landslide. Para sa Metro Manila at natitirang Luzon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Para sa Metro Manila, ito ay isang positibong pagbabago mula sa nakaraang ilang araw. Ang isolated na thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng mas magaan na banta kumpara sa occasional rains at scattered rains ng nakaraang maraming araw. Ngunit ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha sa ating lungsod ay dapat pa rin manatiling alerto. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ito ay nagpapakita ng pagbabalik ng mas normal na weather pattern sa Visayas at Mindanao ngayong hapon, matapos ang maraming araw ng pinahusay na habagat coverage. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa northern at western sections ng Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 3.4 metro. Ang 3.4 metro na alon sa northern at western seaboards ng Luzon ay nananatiling isang seryosong kondisyon ng karagatan. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa northern at western seaboards ng Luzon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Ang 3.4 metro na alon ay mapanganib para sa maliliit na sasakyang dagat. Para sa Visayas at natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Ang mas manageable na kondisyon ng karagatan sa Visayas at Mindanao ngayong hapon ay isang positibong pagbabago mula sa nakaraang ilang araw. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang mga numero ngayong araw ay nagpapakita ng isang malinaw na pagbabago mula sa nakaraang maraming araw. Ang pinakamababang temperatura ay 24.4 degrees Celsius na naitala ngayong 2:00 ng madaling araw, at ang pinakamataas ay 31.7 degrees Celsius na naitala ngayong 2:00 ng hapon. Ang 31.7 degrees na maximum temperature ngayong hapon ay isang makabuluhang pagbabago mula sa 28.3 degrees ng kahapon ng umaga at mula sa 27.2 degrees at 26.5 degrees ng mga nakaraang araw ng pinaka-intense na habagat surge. Ang pagbabago mula sa mga maximum temperature na 26 hanggang 28 degrees patungo sa 31.7 degrees ngayong hapon ay isang malinaw na senyals na ang intense na cloud cover ng extended na habagat surge ay nagsisimula ng magluwag, nagpapahintulot sa mas maraming solar radiation na makarating sa ating lupain ngayong hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 66% ngayong 3:00 ng hapon, at ang pinakamataas ay 78% ngayong 2:00 ng madaling araw. Ang 66% na minimum humidity ngayong hapon ay isang dramatic na pagbaba mula sa 77% ng kahapon at mula sa 75% ng ilang araw na nakakaraan. Ito ay isa sa mga pinakamababang minimum humidity na aming naitala sa loob ng maraming araw, nagpapatunay ng bahagyang pagbaba ng habagat intensity ngayong hapon.
Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:43 at lulubog ng alas 6:15. Ang buwan ay sisikat ng alas 1 ng hapon bukas. Ang illumination ng buwan bukas ay 63%, patuloy na lumalaki patungo sa full moon sa mga darating na araw. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang mas malawak na konteksto. Ang ating bansa ngayong hapon ay nakakaranas ng isang bahagyang pagpapabuti ng weather conditions mula sa pinaka-intense na yugto ng habagat surge ng nakaraang maraming araw. Ang dating neneng ay lumayo na. Ang maximum temperature ay bumalik sa 31.7 degrees. Ang minimum humidity ay bumaba na sa 66%. At ang monsoon rains designation ay wala na sa forecast ngayong hapon. Ngunit dalawang bagay ang kailangan ng ating tandaan habang ang panahon ay bahagyang nagpapabuti. Una, ang habagat ay nananatiling aktibo sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, at Apayao, nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa mga lugar na ito. At ang coastal waters sa northern at western Luzon ay umabot pa rin sa 3.4 metro.